Morning po sa ating lahat at, nandito na po tayo sa fourth day and our topic today is about, perseverance. Ah, Doon pa rin tayo ma-focus sa buhay ni, Abraham and, sabi dito sa Romans, 12:1, "Therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us." So, ang ibig sabihin dito sa verse na ito is to encourage to persevere in our spiritual journey, removing obstacles and focusing on the path set by God. So, sa ating pagtingin doon sa buhay ni Abraham nung sinabi ng Panginoon sa kanya na, "Umalis ka rito sa bayan mo sa Ur and, punta ka doon sa lupa na ipinangako ko sa'yo." Kung titingnan natin sa pinagawa ng Panginoon kay Abraham na lumisan dun sa kanyang kumbaga, nandoon siya sa kanyang kumbaga nandun siya sa kanyang yung comfort zone sa lugar na 'yan at, ika'y papapuntahin dun sa isang lugar na, ah, wala ka namang kaalam-alam at, wala ka namang kasiguraduhan, ah, kung ano man nga mangyayari sa iyong paglalakbay, ah, kung meron ka bang, magkakaroon ka ba ng, sufficient na supply or kung ano-ano mga bagay na, makakasalubong mo. Wala kang kasiguraduhan dahil wala ka namang alam kung ano man yung, lugar na pupuntahan mo. Pero ang tanging meron lang doon kay Abraham was yung pananampalataya niya sa Panginoon at, sa pagsunod niya at sa obedient heart niya na, nung sinabi ng Panginoon, "Punta ka at dalhin mo yung buong, pamilya mo." So, yung obedient heart na 'yan at saka yung pananampalataya, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, even though, ah, Abraham demonstrated, uh, perseverance by obeying God's command even when they seems difficult or impossible, ultimately trusting in God's promises and character. So, yun lang ang kuwan ni Abraham, sa pagsunod sa Panginoon, it create, perseverance kasi kumbaga sa buhay natin wala tayong kuwan, hindi pa natin nakikita kung ano na nandoon sa unahan. But the only thing we ginagawa natin is nandun ang pananampalataya natin sa, Panginoon, 'di ba? Kagaya yung kinuwento ko kahapon nung dun sa paglipat ng worship hall dun sa, ibinigay sa amin na lugar dun sa likod. Walang kasiguraduhan lahat, walang kumbaga sa ngayon, kumbaga titingnan saan saan kukuha, saan, yung finances saan manggagaling. Kasi kumbaga hindi kasi, ah, as for now, kung titingnan natin, ah, hindi sufficient yung fund to that, competition
sa aming competition na pinagtanungan kung papaano gagawin. But the only thing na itinalaga sa aming puso was the faith that, God would provide. Kasi kung baga titingnan natin ngayon yung space, sabi pa parang, excited makita nung kapatid ko kagabi, sabi niya, "Sige puntahan natin." Because, of what, I've told her that, siguro when times comes na maibuo na yung worship hall, ah, yung puso kasi ni ate sabi niya doon siya titira because, ah, marami siyang magagawa doon sa lugar na pagtatayo ng worship hall. And, sinabi ko rin siguro 'pag, dun na tumira si ate baka dun na kami. And, iiwan na lang yung bahay para sa mga bata, dito na lang sila kami doon. And, sabi ng kapatid ko, ah, "Sige nga punta tayo." Tas gusto niya makita kung saan. And, at pagdating ng panahon pumunta dito siya sa Tiayi and, 'pag pumunta sa bahay wala kami diyan, alam niya kung saan siya pupunta. So tinuruan ko sa kanya, then she was amazed to see, oh, ato is was, indeed talagang, she was not expecting na talagang, malaki pala ang lugar na, yung space na paglalagyan ng worship hall is talagang, laki. And, and yung pagka ngayon inuunti-unti, nakuha niya na, "Oh, saan kayo magkukuhan?" Ta's pinakita ko sa kanya, sabi niya, "Ang ganda dito, puwede kuhan." So, sabi pa sa amin ni ate, talagang, hindi namin wala kaming kumbaga wala kaming kasiguraduhan dun sa what will be dun sa unahan. Dahil imagine sa finances, ah, but there was uh, already an assurance nung nagkausap kami nung magtatayo nun that, yung pangalawang, kinausap ko kasi yung una parang walang response. And, indeed, there was a favor na nakita namin na when kung sumunod ka dun sa gusto ng Panginoon, nagkaroon kami ng assurance doon sa pangalawang aming linapitan magtayo. Dahil nung una hindi talaga wala siyang kumbaga, ah, hindi man tumawag or kita sa akin. And, I called on another, contractor na magtatayo, which was a friend, of our the father was a friend of our boss. And, yung ngayon nag humahawak sa negosyo nila was second generation na yung anak niya. And, I told him that ito yung, aming, plano. And tinanong ko rin how would we, uh, pay, in what form of kasi 'pag sa construction kasi meron kang ilang percent muna katapos sunod yan, another ilang percent. And, tinanong muna siya, "Kanino yung kuwan na yun? Kanino yung building na yun? Kay Mr. Lee ba o kanino, sa'yo?" Sabi ko, "Hindi, para sa aming, church ito na ginagawa." And tinanong niya, "Who would finance that Sabi ko, "Ah, ako yung magiging kuwan diyan, kumbaga ako yung, katapat mo. Sa lahat ng transaction ako magiging katapat mo." And,
yung way of payment gusto ko malaman. Sabi niya, "You could to give me 20 to 30% for the material muna." Kumbaga sa material, yun ang importante niya kasi para makabili. And, not expecting dun sa ano, sa likod yung sasabihin niya. Dahil hindi rin kasi ako alam, hindi ko naman talaga totally sinabi sa kanya yung ano, yung situation ng, finances pa. But nung sinabi niya yung 20 to 30% na ibigay muna and, sa likod sabi niya sa akin na, "Sa likod puwede mo na lang utay-utayin sa likod," sabi ko. Because nung una nung sinabi ko, ako muna ang kami muna ang magfi-finance then sa likod, baka malamang utay-utay na rin lang, sabi ko. Sabi niya, "Sige, okey lang yun." Sabi ko, kasi ayaw ko rin na makuwan yung ano, siyempre it's business niya yun, baka makuwan siya sa kanyang kapital. So, naging honest ako na, yung the cash is not so sufficient and, if we would allow. Pero nauna na rin siya kasi na magsabi na utay-utayin mo na lang dun sa likod yung ano, yung pagbayad. So, talagang, parang nakukuhan kami ni ate nung kinuwento ko kay ate na as long as susunod tayo just as what Abraham did, sumunod lang siya even though hindi niya alam ang tatahakin niyang, papunta doon sa promised land. Abraham show his obedience, eh, na pag-alis niya doon sa ano, sa lugar niya sa Ur and willingness to follow God's direction. So ngayon kung tayo, we are willingness to follow God's direction and the next ginawa ni Abraham was to sacrifice, 'di ba? Willingness to obey, then sacrifice yung anak niya, kaisa-isang anak niya si Isaac. After a long ano, how many years, 'di ba? Ilang taon na si Abraham nung isinilang si Isaac. Then kumbaga, tayo kung hihingin sa'yo ng Panginoon na i-sacrifice mo 'yan, sabi na pinakahalaga mo sa buhay, natin. I don't think malamang tayo sa in our fleshly, uh, manner, malamang hindi mo gagawin 'yun dahil isa-isang anak lang tapos matanda ka na saka binigay niyan katapos hihingin ng Panginoon. Siguro malamang, sasabihin natin na, "Ano ako, hilo?" 'Di ba? Katagal-tagalan ko tapos ibibigay ko lang sa'yo tapos papaano, o-offer ko sa'yo. Kumbaga, malamang yung takbo ng isip natin ganyan, 'di ba? And, kahit doon sa pagpaalis kay Abraham dun sa lugar na yun na wala kang kasiguraduhan, baka isipin rin natin na, "Ano ba ito, saang Panginoon? Bakit idadala ako dun, wala naman akong kaalam-alam." Pero ang nakikita kasi natin dito was the faith that Abraham has even though, uh, going into, a place where wala siyang alam, but that was only the place God's promising for, abundance in that place, na mable-bless siya, 'di ba? So, obedience, willingness to sacrifice, uh, even though sabi ko kahapon, ah, wala akong kasiguraduhan after itong, situation ng aming, company, but I have that, kaming mag-asawa may willing heart to, uh,
i-build yung worship hall for the glory of God. Hindi para sa aming glory, di ba? Sa kanyang ginagawa ni Abraham was he follows, he sacrifice, willingness to sacrifice, and trusting in God's promises. Ang aming pinanahawakan lang, ang mga salita ng Panginoon na kaya namin nagagawa ito. Wala kaming ibang pinagkakatiwalaan. Kasi after itong lahat ng pangyayari, kumbaga sa finances, wala na ako kasi kumbaga dun sa malaking sweldo, wala na. Babalik ako dun sa normal na ano na kung magtrabaho pa man ako, babalik lang ako sa normal na sweldo. So ibig sabihin niyan, kailangan mamuhay na kami dun sa standard na yun, and wala nang madali bunutin. So ibig sabihin, babalik kami doon sa standard na gawin. But ang nasa puso namin was sa mga pangyayari na ito at sa mga plano na pinapagawa ng Panginoon was just to trust. Magtiwala lang sa Panginoon. So as days goes, kumbaga pag-iisipan natin, masakit sa ulo. Kasi palapit na palapit, paiksi na paiksi yung yung panahon. Kung wala kaming salita ng Panginoon, wala kaming word na galing sa kanya, hindi namin kaya ito. Because mahirap kung iisipin. Mahirap gawin kasi we don't know what lies ahead, as Abraham don't know what lies ahead. And on his journey to the promised land, marami siyang makakasalubong. It's not an easy way. Kumbaga, there would be trials, there would be persecutions, there would be yung sa buhay na tatahakin doon, marami tayong makakasalubong. 'Di ba? Kagaya nito, pwede sabihin ngayon, sasabihin ng demonyo sa amin, "Wala kayong kaya, hindi niyo kaya 'yan. Wala kayong cash, wala kayong hindi niyo your finances is not kumbaga yung finances is not sufficient for that. And hindi niyo matatayo 'yan, hindi niyo maibubuo 'yan." 'Di ba? Or sa aming mag-asawa, kasi sa ministry, sa family, yung mga finances, 'di ba, kailangan yung mga sinu-support namin sa Pilipinas, sasabihin ng demonyo, "Wala na, hindi na niyo makukuha yung mga yung sinusuportahan ninyo sa Pilipinas, ganito, ganyan," 'di ba? So, just as sa buhay ni Abraham nung papunta siya sa promised land, marami siyang nakasalubong ng mga trials. So, if this journey that we are walking, kasi ang ating meron lang ngayon, kumbaga sinasabi ko na ang pananampalataya natin sa Panginoon, just as Abraham did. He has that faith and he has that trust sa pagtitiwala. And even sa kanyang patutunguhan na nakakasalubong niya yung mga bagay na yun, he continued to persevere. Actually, pwede siya magsabi, hindi na ako pupunta doon, dito na lang kasi meron, 'di ba? Kagaya ng sinabi ko kagahapon na, what if nag-back out si Jesus, 'di ba? Actually, pwede, kumbaga kukuhanin natin, pwede siya mag-back out. Pero the obedient heart, his total obedient heart leads to
mas marami na save, 'di ba? Mas marami na, ah, marami na nagkaroon ng magandang buhay dahil sa kanyang total obedience. So in Abraham, even though wala siyang kasiguraduhan dun sa unahan, but the trust and obedience in his heart to God sa kanyang patutunguhan na makakasalubong niya ng mga bagay na hindi niya hindi niya pa alam, but ang tanging, ginawa niya was just to persevere, just as tayo na sa ating Christian life na wala pa rin tayong, alam. Kasi ang usual na iniisip 'pag natanggap mo ang Panginoon is already an easy life, eh. No, marami tayong makakasalubong, marami tayong mami-meet, marami tayong trials, marami tayong, ah, mga bagay-bagay na ite-test tayo kung kung hanggang saan ang iyong faith, 'di ba? Like as dun sa athlete, mas kuwan yung ano, yung endurance ng ano, saan mas makuhaan yung endurance, yung sprinter or yung marathoner, 'di ba? Mas kuwan yung endurance ng marathoner than sprinter kasi yung marathoner they practice for, mahabang ano, mahabang, ah, takbo with just, uh, with pacing. While sprinter, maiksi lang yung kuwan nila kasi they just, uh, run for a certain distance, while the marathoner, they run for a long, and the marathoner have more endurance than the sprinter. Just kagaya sa Kristiyano, 'pag lalo kang tumatagal na nananampalataya sa Panginoon, it create endurance in our faith. So, perseverance create endurance, and it create character, and character create hope. Ngayon kung wala tayong perseverance sa ating tatahaking, itong journey, wala, 'di ba? So, perseverance faces many trials. Perseverance faces many trials. So without these trials and without perseverance, hindi tayo darating doon sa ating patutunguhan. So, kaya nga sabi ko, pagiging Kristiyano ay hindi madali. Pagiging Kristiyano ay hindi madali. Kaya nung sinabi ko noon kay ate, umuwi na lang tayo. That was an easy way to, excuse na sabi na, uwi na lang, wag na natin kuhanin. But kasi maraming kaluluwa nangangailangan sa Panginoon. And, that's why kailangan kami mag-stay. Wherein 'pag umuwi kami sa Pilipinas, uh, we would have baga, kumbaga sa, aming hindi naman luxury, kumbaga nandun lahat, eh. Meron the source of we have, but yung heart mo, there would be no peace. Kasi hindi yun ang gusto ng Panginoon. Nag-is nag tumakas ka doon sa gusto ng pagawa sa'yo ng Panginoon. So, in Abraham's story, makikita natin dito yung, power example of faith, perseverance, and trust in God's
na tayo nga mga believers, kailangan we should remain steadfast in our faith even when faced with difficult circumstances. Sabi ko pa kanina, pagiging isang Kristiyano, hindi ibig sabihin wala ka ng kakasalubong ganyang na mabagay. Maraming trials, maraming obstacles, maraming makakasalubong natin. And it would not be easy because dito makikita kung gaano tayo nagtitiwala at ang ating pananampalataya gaano ka lalim. So, just continue to trust and have faith in God. Just as sa aming mag-asawa, we just, it seems that days goes by as days become shorter kasi there's a timetable kung kailan na kami finish aming work. As days become short, as we continue just to trust in God, kung sa iba, mabigat na. Kumbaga, ito yung isipan mo magulo na. But sa amin, sa akin ngayon, even though ang dami kong channel sa ginagawa kasi maraming habilin, marami kong dapat gawin before mag-shutdown ang company. Ang meron ko ngayon was peace. There's peace. And basta patuloy lang even though yung sabi pa ng kapatid ko, grabe ka. Ang dami palang marami ka palang kumbaga channel. Kasi hindi lang kasi isang trabaho ko. Yung lahat na kasi kailangan na i-prepare na lahat. But I have that peace in my mind. Kung iisipin, susuko talaga ako. Susuko na ako sa ganitong ang daming ginagawa. But I still have that peace, I still have that joy because perseverance creates joy. Perseverance builds character builds hope. And that hope is there that gagawin ng Panginoon lahat, iaayos niya. So, glory to God, salamat sa Panginoon sa araw na ito. Father in heaven, we thank you that indeed without you we are nothing, O God. Without your words, without you walking with us to the destination you want us, O Father. We know it would not be easy in walking with you, but Lord, we know that you would not fail us. You are always there, O God, to lift up, O Father, through your words, O God, through your promises, O Lord, that through this journey we are going to take, O God, we have an assurance, O Lord, ahead. Even though di pa namin nakikita what lies ahead, but with a obedient heart and a faith in you, O Lord, we know may maganda sa unahan para sa amin, Panginoon. Allow us to continue to trust in you, O Lord, and hold on to your promises, O God. And strengthen our faith, our trust in you, O God, but that we know that
persevering in what we are walking into our life today, we know that it would be build hope at the end, oh God. In this journey, allow us to endure, oh God, to have that endurance, oh Lord, to continue, oh Lord, to trust and to walk with you, oh God. Thank you for your words, oh God. Thank you for showing us the life of Abraham, oh God, that with his faith, with his trust and obedience, oh Lord, dumating siya doon sa inyong pangakong lupain. And you have blessed him, O Lord. So with our life, O God, in this journey, bless us, O Lord, as we continue to trust in you and walk and persevere, O God, to what lies ahead, O God. Thank you. You deserve all the glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Yes, Lord. Thank you, Father, for your word, Father God. Thank you for um thank you, Lord, na ikaw ang aming Panginoon na Father God. Lord, uh, I pray that na kami po ay bigyan niyo po ng kalakasan ng Father God na na kung anumang mga challenges na aming haharapin at hinaharap ngayon sa buhay namin ng Father God, na kami po ay continue na mag-trust sa iyo at sa iyong sa inyong word, Father God, sa iyo, Father God, na bigyan niyo po kami ng puso na that only trust you and in your promises, Father God, that yes, Father, bigyan niyo po kami ng puso na i-surrender namin lahat ng mga ng trials na aming hinaharap po, Father God, at saka that we will just continue, Father God, whatever challenges that we're facing, Father, and we'll just completely trust in you because in your word, Father God, sabi po, you will fight for us, Father God. You will fight for our battles, Father God, and if we trust you, we will see a victory, Father God. Thank you, Lord, that that we will not lose hope, Father God, in that we will not lose hope, Father God, and just continue to trust in you, Father. Lord, thank you, Lord. We just trust in you, Father God, na kami po ay magiging matagumpay sa mga challenges naming hinaharap. Thank you, Father. All glory and honor to your name. Only in Jesus' name we pray. Amen. Yes, Lord. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa mga taong ginagamit mo para sa kalakasan at gabay namin. Kahit may mga sitwasyon at mga alalahanin na minsan mahirap maintindihan, pero pinaalala mo na mas lumapit pa sa iyo, Panginoon, sapagkat ang lahat ng aming pag-asa ay nasa iyo, Panginoon. Dalangin ko po na makapagpatuloy, bigyan ng matiisin, matiyaga at masigasig na puso at isipan sa anumang hamon ng buhay at hindi mawala ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming sandigan at kanlungan na matibay at ikaw lang ang makakapagbigay sa amin ng tunay na pag-asa, ng kagalakan at ng kapayapaan hindi lumilipas. Kaya umaasa ako, naway tulungan kami. Salamat,
In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit. Kami po ay patuloy na ikaw ay dinadakila sa amin, mga Lord. Kami patuloy na dumadalangin sa iyo, Panginoon, na turuan mo ang bawat isa, Panginoon. Hindi namin sa una, kundi, Panginoon, even in the end, o Diyos, na ang bawat isa, Panginoon, ay maging matyaga, Panginoon. Amin, Panginoon, hindi lamang maging matyaga, kundi, Panginoon, maging matatag sa bawat hamon ng buhay, Panginoon. At Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong kapangyarihan at kami patuloy na kumukonekta sa iyo, O Diyos, ay naniniwala po kami, Panginoon, na hindi mo kami iiwan sa babayaan. Lord, salamat sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na kayang kontrolin ang mga bagay sa amin. Kaya Lord, wala po kami ibang gagawin, kundi Panginoon, ideklara, Panginoon, hindi lamang sa buhay ng bawat isa, even Lord, sa aming family, Panginoon, sa aming ministry, O Diyos, sa aming mga business, Panginoon, o sa lahat ng anumang larangan ng aming mga buhay. Lord, dinedeklara namin, Panginoon, ang katyagaan, Panginoon, sa aming pananampalataya. Lord, dinedeklara namin, Panginoon, ang pagiging matatag, Panginoon, sa hamon ng Diyos. Sapagkat, Lord, kami nagiging matatag, kami nagiging matyaga, sapagkat ikaw, Panginoon, is sumasagot. Kaya Lord, wala po kaming dapat ikatakot sa mga trials man, Lord, na darating o sa mga pagsubok, Panginoon, na pwede namin harapin, sapagkat alam namin na ikaw ay amin. Kaya Lord, dinedeklara namin na anumang pwedeng gamitin ni Satan o mga pwede niyang gawin, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord, ito po ay wala na. Sapagkat ito po yung winawasak namin in the mighty name of Jesus. Kaya Lord, salamat po sa katagumpayan sa aming mga buhay, Panginoon. Let your will be done, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Muling dumudulog ang iyong mga lingkod, minsan pa, lukuban mo kami ng makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat sa bawat oras at araw na pinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming sumunod sa tawag at inuutos mo. Tulungan mo kaming magpatuloy ayon sa iyong kahabagan at gabay ng Espiritu Santo. Bayaan mong ilapit ko po sa buhay ng mga anak mong magkaroon ng pagpapatuloy sa mayong gawain kahit po maraming hadlang at pagsubok. Paalalahanan mo kami na ikaw ang Diyos na buhay, na kikilos at gagawa sa buhay ng mga anak mo, mga tinawag mo. Sabi mo sa Book of Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not eat one." Kami ang iyong tupa na tinawag mo, turuan mo kaming mag-follow sa mga salita mo and have faith that you will not leave us nor forsake us. Where God leads, God provide. Maraming salamat po sa katotohanan ito. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang gawain, especially ang aming mga leaders na magpatuloy ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoon, salamat din po sa buhay po ng bawat isa. Lord, ayaw niyo po, Panginoon, nabigyan niyo po ang inyong mga lingkod, Lord, especially yung mga ginagamit niyo po sa ministeryo ng sharing the word of God. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na anumang mga bagay, Panginoon, gawing lang nasa kaaway. Lord, the perseverance remain, Panginoon. The boldness, Panginoon, sa nila pong pangaral ng iyong mga salita. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy niyong
bigyan ng karunungan, Lord, yung lahat ng iyong ginagamit, Lord, worldwide. Lord, na sa pagbabahagi at pagpalawak ng iyong kaharian, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon. Lord, give them wisdom kung paano, Panginoon, nila mawiwin, Lord, ang bawat kaluluwa, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, sa isang civilized na lugar, but Lord, let them, Panginoon, na ma-reach out, Lord, especially, Panginoon, the tribes, Panginoon, that cannot be reached by the news, Panginoon, sa television or sa radio, Panginoon, mga unknown tribes, Panginoon, na hindi po naabot talaga ng iyong mga salita, Lord. Sila po, Panginoon, na hindi po, Panginoon, nakakinig ng katarungan patungkol sa iyo, Lord. Hayaan niyo, Panginoon, nadalhin niyo po, Lord, ang inyong mga lingkod, Panginoon, sa mga ganong uri, Panginoon, ng tao. Pagkat, Lord, we believe na kailangan maabot, Panginoon, ng iyong salita ang lahat, Panginoon, ng sulok ng daigdig. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon. Hayaan niyo po na patuloy na magpatuloy, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Lord, hindi lang, Panginoon, in this plan 40, Panginoon, but Lord, our prayer, Panginoon, kailangan, Panginoon, ito'y magpatuloy, Lord, in our lives, sapagkat, Lord, prayer is not just an obligation, but Lord, prayer is our life. Sapagkat kayo po, Panginoon, isa sa mga, ito po, Panginoon, panalangin, isa sa patandaan na we are your sons and daughter, Panginoon. Pagkat ang mga anak, Panginoon, ay dapat lang na humihingi, Panginoon, ng tulong sa kanyang magulang. And Lord, we do pray, Panginoon, perseverance, Panginoon, the perseverance of the saints, Lord, perseverance of your sons and daughter, Panginoon. Pagdating po, Panginoon, sa ganitong uri, Panginoon, ng pangaral ng Word of God. At alam po namin, Panginoon, that this is your very heart, Panginoon, to win the soul of people, Panginoon, na hindi po, Panginoon, nakakilala sa iyo. Sapagkat, Lord, kayo po ay Diyos na hindi po kayo papayag, Panginoon, na may mga pahamak, isa sa mga kaluluwa. Lord, salamat din po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na, Lord, na nagsusumikap, Panginoon, Lord, persevere din, Panginoon, na matyaga rin po, Panginoon, na gumigising, Panginoon, para lang po ma-involve, Panginoon, sa ganito uri ng panalangin. Lord, bless their heart, Lord, bless their soul, Panginoon, at hayaan niyo, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, magkaroon ng desire sa prayer chain, Lord, sa plan 40, sa worship, and other spiritual activities. Lord, give them desire, Panginoon, sa kanilang puso na nagnanais na ma-involve, Panginoon, sa magandang gawain, lalo na pong ito po related sa palawig po ng iyong kaharian. Lord, salamat po, patuloy po kayong manguna. Salamat po sa karunungan na iyong pagkakaloob, Lord, sa inyong mga lingkod, Panginoon, sa ganito pong mga activities, Panginoon, Lord, sa prayer. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay isa sa pinakamahalagang bagay sa Christian, Panginoon, dapat na ginagawa, Lord, especially, Panginoon, yung mga intercessors. Lord, we believe na yung mga bagay po na hindi pa kayang abutin, Panginoon, ng physical bodies, Lord, ay kaya pong reach, Panginoon, ng Spirit, Panginoon, na kumikilos kapag kayo po ay nanalangin. To Diyos, Lord, alam po namin the impossible, Panginoon, become possible sapagkat, Lord, you are the God of impossible. Salamat po, Diyos, purihin ka, dakilain ka, at ito po kami dalangin sa ngalan ng Jesus na ayong Panginoon. Amen. Yes, Father in heaven, thank you for the assurance, O Lord, that we have sa lahat ng aming pinanalangin, Panginoon, in the journey that we have to undergo, O Lord, bilang buhay Kristiyano, Panginoon, that we have to make every effort, O Lord, to enter the narrow gate. Sa mga ministry namin, sa mga dapat namin gawin, indeed, sa mga nakikinita na namin through the examples, O Lord, sa mga nauna sa amin, na it was not that easy, O Lord. But Lord, in this prayer sa Psalms 23, maraming salamat for the assurance, O Lord, na Ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Kami iyong pahihimlayin, Panginoon, sa luntiang pastulan. Yes, O Lord, Ikaw mismo ang magdadala sa amin
to where we ought to go at aakay sa amin, Panginoon, sa tahimik na batisan. Yes, in the troubled waters, O Lord, na aming dadaanan, ang ingay, Panginoon, na sa mga sitwasyon na aming makikita, sa mga negative things na maingay, O Lord. Thank you, Lord, that it is you will bring us, O Lord, sa tahimik na batisan. Ikaw ang makakapanumbalik, Panginoon, sa aming kalakasan, because it indeed this journey, O Lord, na tatahakin namin, it would require us, O Lord, to wake up early, to do the things that we need to do. As kung sa nanay, kailangan namin magluto, kailangan namin maglinis, kailangan namin mag-ministry, kailangan namin maggawa ng lahat to disciple. But this is what you have called for us, O God, the journey to be a blessing, O Lord. And thank you, Lord, na ikaw ang mapapapanumbalik sa aming kalakasan. Kahit ilan oras lang ang tulog namin, but Lord, it is you na nagbibigay ng aming kalakasan. Your joy, O Lord, sa aming mga paggawa nitong mga dapat naming gawin for your kingdom. Thank you for that joy na patuloy magbibigay sa amin ng kalakasan. At Lord, yes, papatnubayan mo kami sa tamang daan in our every step. Tama ang aming landas because it is you na nagtatama sa amin. For your glory, O God. All of this is for your glory, para maka-witness kami, Panginoon, sa iba how great you are, O Lord, in our lives, O Lord. Salamat, Panginoon, that whenever, O Lord, bawat isa sa amin ay dumaan man sa madilim na libis na kamatayan, wala kaming katatakutan. Yes, there are situations in our lives that seems so hopeless, O God, that it seems that we are underneath, O Lord, na parang inililibing kami because we could not see even a hint of light, O Lord. But Lord, with your promise, O Lord, na ikaw ang aming kaagapay nitong panahon ito, at ang tungkod mo at pamalo, yun ay magiging gabay at sanggalan namin. Maraming salamat that we have that assurance that even sa most depressed situation namin, we have that victory because of your light. You are to enlighten us and to discipline us kung kailangan, Panginoon, at ikaw ang gabay namin. Yes, thank you, Lord, na ipaghahanda mo kami ng salo-salo na makikita pa nitong mga kalaban namin sa aking ulo, langis ay ibubuhos mo, Panginoon. Yes, you will anoint us, O Lord. At sa aming saro ay pagpapalang lubos, O God. Yes, at this moment, maybe hindi namin nakikita, but ahead of us, O Lord, thank you for that anointing na ibibigay mo as of this moment. Yes, in the Living Word Ministries Taiwan, sa Atimonan, Panginoon, sa mga ministry namin, sa mga cell groups namin, O God, sa aming paghahayo, Panginoon. Thank you for that anointing, O Lord, that will flow forth, that comes from you, O God. Your lay hands on each one of us that is doing, O God, that is continually in action, O Lord, for your kingdom, O God. Thank you. Nagipaghahanda mo kami ng salo-salo, Panginoon. You will let the whole world see, O God, of your greatness, O God, in us, O Lord. Salamat sa pagpapalang lubos na lubos, O Lord, na aming mararanasan, O God. Mga kabutihan, Panginoon mo, pag-ibig mong, Panginoon, di magkukulang sa bawat isa. Let it be instilled in us right now, O God. Yung pag-ibig mo at kabutihan mo na di magkukulang. Right now, let it flow forth, O God. Let it flow forth, O Lord, to those people who will obey you, O Lord, in the calling, that you na mag-go forward sa calling na pagkatawag mo, kagaya ng pagkatawag mo kay Abraham. Bawat isa sa amin mayroong pagkatawag at to be a blessing, O Lord, because you have blessed us, O Lord, especially
with the gospel, Panginoon, na nakilala ka namin. And ito rin ang gusto mong ipaabot sa iba. And thank you that we will always be in your presence, oh God. Wherever we go, oh God, your presence is within us. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Good night. Thank you po. Good morning. Good Good morning. morning. Good morning po. Bye-bye po. Morning. Morning, See you everyone. tomorrow. God bless you all. Morning. See you tomorrow.